Excited po tayo? Ano po yung sinabi ng Lord? Exodus 19, verse 10. And the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready for the third day, because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people." Exodus 19:10. Ito pong sinabi ng Panginoon. This is a prophetic scripture. Ang sabi ng Lord kay Moses, "Go to the people, consecrate them, set them apart." Ang consecrate, sila'y maglinis. Alam niyo pong ginawa ng Israel noon? Nilinis nila ang buong kampo. Ang sabi nila, there were about 6 million people na lumabas sa Egypt nung panahong yon. At yung ganoong kalaking lugar, naglinis po sila. The camp, lahat ng basura inalis within the camp, at sila po ay naglinis, at sila po ay naghanda. Sabi ni Lord, have them wash their clothes. Be ready for the third day. So they were given what? Today and tomorrow to consecrate themselves, to clean the camp, to wash their clothes. Because on the third day, sa ikatlong araw, sabi ng Panginoon, I will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Ito po ay isang prophetic scripture. Today and tomorrow, 2 days, 2 araw to prepare. The Bible says, a day with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years is a day. Ang 1,000 araw po natin ay isang araw lamang sa Panginoon. Kaya hindi natin mabibigyan ng oras ang Lord. Hindi natin siya maaaring orasan. Amen? Kung nais mong makamtan ang mula sa kamay ng Lord, do not rush God. He is God. Hindi mo sabing, Lord, now na. No, He is God. He is God. And then a day with the Lord is 1,000 years. And sabi niya, today and tomorrow. And God is saying for us sa ating panahon po ngayon, ang sabi niya sa atin, for the last 2,000 years, kaya po 2015 yung ating pong year ngayon, ano? For the last 2,000 years, God wanted us to consecrate ourselves, the church, in preparation for His coming glory. 2,000 years, preparing the church bilang babaeng kanyang pakakasalan. Amen? Amen? Nakafocus po tayong lahat dito? Amen? Amen? We put into captivity every thought under the obedience of Christ. And we put into nothing every high thing that exalts itself against the knowledge of Christ. Amen? In the name of Jesus. And so for the 2,000 years ng church age, God is preparing His church. And God is preparing each one of us. Amen? It's worth the waiting. It's worth the waiting. It's worth the waiting. Lord, 16 years before my mother got born again, and then after that, she received miracle. Healing miracle. At ika'y nagpaparanas sa kanya. Lord, 21 years of waiting for a husband, it's worth the waiting. Amen? At kung bibigyan kami ng Lord ng anak, ilang taon pa kaya, it's worth the waiting. Amen? It's worth the waiting. God is worth waiting for. God is worth waiting for. At pag dumating yon, na parang nga daw pong nagtatravel ang isang manganganak, asan Sister Jen? 10 hours of labor, pero ngayong nandyan na si baby boy, wow, ang sarap-sarap. Ganun daw ang pakiramdam ng mga nanganak. Such joy of motherhood, of being a parent na makita mo na yung anak. Kaya nang isilang ka sa mundong ito, tuwang-tuwa ang magulang mo. Sabi nga po, totoo po yun. Sa apo nga lang, pamangkin, tuwan-tuwa ka na. Yung pa po kayang magmula sa iyo. And then you will see your image and likeness sa iyong anak. Kaya mag-ingat po kayong mga magulang.
Because your children are after your image and likeness. Nagmula po sila sa inyo. Kaya wag nyo silang, do not provoke them, sabi ng Bible. Do not exasperate them. Binubumbong-bumbong mo, yan ang kamukha mo. Yung bunso po namin sa nanay ko, lagi nagfi-friction. Sabi ko po sa kapatid ko, ikaw pang mong pinakakamukha ni Mami. Copycat ka niya, Xerox ka niya, tapos siya pa yung lagi mong inaaway. Kayo ngang magkamukha. Sabi kong ganoon. And so for 2 years, God is preparing, consecrating the church. Why? To prepare us for His coming. Amen? Sabi natin sa ating katabi, Jesus is coming. Maranatha. Yan ang iyak ni Apostol Pablo at ng unang siglo ng mga Kristiyano. Come, Lord Jesus, dumating ka na, Panginoon. And then ang sabi niya, today and tomorrow. Ano pong gagawin for 2 days? To consecrate. Ano po ito? Set apart. Ihiwalay. Hiniwalay ng Diyos ang mga Israelita. They were set apart for the purpose of God. At ano po ibig sabihin nun sa atin ngayon? God delivered us from the world. Inalis tayo ng Diyos mula sa mundo. Now it's our responsibility to get the word out of us. Paano tayo po maglilinis? Alisin ang kamunduhan sa atin. Madali po yon? Hindi po yata ganong madali yun eh. Ano? Lord, meron ng bagong iPhone 6. May budget naman, Lord. Lord, 10 inches pa lang tong flat screen namin. Pwede pong 30 inch, ano ba yun? Yung mas malalaki para ng sine. May bagong model na naman ng ano. Kung ano yung mga paborito po natin. Ano? It's our responsibility to consecrate ourselves. Amen? Ang Diyos po ba ang magwawali sa Mount Zion? Siya po ba ang magmamap ng CR? Kanino pong responsibilidad yon? Sa atin. Amen? Yung pong offering natin, kukunin ba ni God? Kaya nga po offering, ihahandog po natin. Nasa atin ang paghahandog. At yun po ang itinalaga niya sa atin, ang paghahanda. Ang sabi ng Panginoon, consecrate yourselves by washing your clothes. Our clothes of flesh and spirit. Ang sabi nga po, ang paghuhugas na ating mga robe, it should be white robe. Ang sabi po ng Revelation. And white robe signifies the righteousness of the saints. Ang pagiging matuwid ng kanyang mga binanal. In 2 Corinthians 6:17, therefore come out from them. 2 Corinthians 6:17, and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my son and daughter, says the Lord Almighty. Come out from among them. Be separate. Yun po ang holiness. Set apart. Banal. Ba't po tinawag na banal? Pagkat hindi yun para sa lahat. Set apart for God. Ang sabi po ng 2 Corinthians 7:1, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Amen? Perfecting holiness out of reverence for God. Let us purify ourselves from everything. From everything. Lord, kung ang palabas na ito, makontaminate ako, patayin. Kung ikay matagal ng Kristiyano, adik ka pa sa CD. Anong tawag doon? Yung marathon? Yung tuloy-tuloy ng panonood, may tawag po sila dyan eh. Opo, yung marathon, may mga ganyan. Pamparelax nila po, no? Ang sabi po, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit. And God said, let them be ready for the third day. For on the third day,
The Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. Ang pagbaba ng Diyos, ang kanyang kabanalan, kasama po ang kanyang kaluwalhatian. When there is holiness, there is the glory of God. We want God to be glorified. Let us be holy. Amen? Let us be holy. Anong tugon ng Israel? They were excited, so excited. They will see God. Yung Diyos na nagbuka po ng Red Sea at sila'y nakatawid sa pulang dagat. Yung Diyos na paggabi, hindi sila giniginaw. There were pillars of fire. In their 40 years of journey, wala pong hayop na sa kanila ay nanakit. Sa wilderness po, marami diyang mga asong gubat, mga ahas. And then pag sa wilderness, napakainit. Napakainit. Pero hindi po sila nasunog, hindi sila na-sunburn. There were pillars of cloud. May mga alapaa po, na sinusundan sila kung saan sila paroroon. At sabi nga po, in their 40 years of journey, hindi po kumupas ang kanilang mga damit at ang kanilang sandals. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ano yung suot nila, dala nila nung lumabas silang Egypt, 40 years yun pa rin ang suot nila. Wala silang mabibilan. Wala silang mapapalitan. Pero lahat yon ay hindi po lumuma at kumupas dahil kasama nilang lumalakad ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? At tuwing umaga, hindi sila nagluluto, meron na pong pagkaing nakahanda. Amen? They were so excited. The children of Israel experienced one of the most powerful miracles. Up to our generation, naulit pa po ba ang ganong himala? Wala pa pong ganong himala. Amen? But, eto na po, the children of Israel ran away from His glory. Ano pong ginawa nila nang bumababa na ang Shekinah glory, ang kaluwalhatian ng Diyos? Ang sabi nila, kayo na lamang at sila nga po'y nangagtago. Bakit? Umapoy ang buong bundok ng Sinai. Yung buong bundok, nakita nila, lumilindol. At nandun po ang mga kidlat at ang dagundong. Kung naabutan yung pinatubo, yung lindol noon, at kumikidlat, higit pa po doon. Dumagundong, nagliyab na apoy ang bundok ng Sinai. Sila'y nangatakot. They ran away. Kaya sabi ng Panginoon, Moses, ikaw na lamang ang umakyat. Ang mga elders hanggang dito, si Joshua hanggang dito, ikaw na lamang ang pumasok sa aking presensya. Naalala po natin si Adan, nung siya'y walang pagkakasala. In the coolness of the day, ang sabi po sa Genesis, kasama niyang naglalakad ang Panginoong Jesus. Binigyan nilang pangalan ng lahat ng hayop, tinuruan siya ng Panginoon, face to face nakita niya. Pero nang pumasok ang kasalanan, ano pong naging tugon ni Eva at Adan? Narinig pa lang yung footsteps ni Jesus, nagtago na sila. Nagtago sila. Eh nung wala silang kasalanan, excited sila. Sinasalubong ang Panginoon. Ano naman kayang tuturo sa atin ngayon ni Jesus? Pero nung sila'y nagkasala, sila'y nagtago. Kung ganun po, ang Israel ay nagtago. Bakit po? Mga kapatid, kapag dumating ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi matatago ang nasa ating kalooban. Amen? The children of Israel ran away from God's glory. They loved the atmosphere of miracles, provision, but they could not handle His glory. Why? Because Egypt is still in their hearts. Nasa puso pa po nila ang Ehipto. Kapag sila'y nasa matindi pong pangangailangan, mamimiss nila ang Egypt. Buti pa sa Egypt. Buti pa noon. Mamamatay ba tayo dito sa ilang? Kaya't nang sinabi ng Diyos, I am coming.
At nang dumating na po ang Diyos noong ikatlong araw, Israel hid from His glory. Kapag may mga himala, maaari nating maitago kung anong ating nasa puso at kasalanan. Pero kapag dumating ang Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan, ilalantad niya ang lahat sa atin. There is nothing hidden that shall not be revealed. There is no secret that shall not be brought to light. At dahil ayaw nilang isuko ang Ehipto, ang mundo sa kanila pong mga puso, instead of surrendering, instead of humility, instead of offering of themselves to God, sila po ay nagtago. They still love the world. Mahal pa nila ang kanilang pinanggalingan, ang kanilang lumang pagkatao. It exposed them. The glory of the Lord exposed them. At alam niyo po ang nakakalungkot? May bababasa po ba kayo? Genesis, Exodus, Leviticus hanggang Deuteronomy. Nagsorry ba ang kongregasyon kay Moses? Meron po kayong mababasa? Wala pa po akong nabasa eh. Purihin ng Diyos after the saklot. Ang dami pong nag-confess kina pastor. Sa akin din po may nag-text. Gabing-gabi, sorry. Nag-sorry po. Sabi ni James, confess your faults one to another that you may be healed. And the elders of the church will lay their hands upon you. Yun po ang naunang verse. Ang sabi doon, for the prayer of a righteous man availeth much. For us to receive healing and answered prayers, ano sabi ni James sa church? Confess your faults one to another. Gossip about each other. Talk about each other. Hindi po ano? Confess your faults. Kinukumpisal po sa aming mag-asawa. Sorry love, hindi na po namin pinatatagal. Sorry love, gantong ginawa ko. Gantong naisip ko sa'yo. Gantong reaction ko. Sorry love. Confess your faults one to another. That Israel never did in the wilderness. Hindi sila nagsorry kay Moses. Nagsorry sila kay God. Oo, humagulgol sila sa takot. Baka sila patayin ng Diyos. Ba't sila natatakot na papatayin sila ng Diyos? May nagtatago pa silang mga kasalanan. Dahil gustong-gusto pa nila ang Egypt. Ano po sabi ng Hebreo? You have not come to a desert mountain. You have come to the living God. And to the testimony of angels. Hindi sila sa Mount Sinai pupunta. Sila nilabas ng Egypt to come to God. At yun po ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, He wants to come to us. Gustong-gusto niya pong makipisan sa atin, to fellowship with you, to dine with you, magsalo-salo kayo, to enjoy fellowship with you, pagkat ikay kanyang anak, pagkat ikay tinubos sa kanyang dugo. Huwag tayong magtatago. Amen? Huwag tayong lalayo. Sabi ko, sister, ba't wala ka nung saklot? Meron po kasing something sa bahay. O dapat yung something na yan, dinala mo dito. At yan ay bibigyan solusyonan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Huwag tayong lalayo. Magpakalapit tayo. Hindi niya tayo susunugin upang patayin. Susunugin niya po tayo para maging isa sa Kanya. Amen? Naalala po natin si Samuel. In 1 Samuel chapter 3 verse 3. Nung bata pa si Samuel, the lamp of God went out from the temple of God. Aandap-andap po yung lampara dun sa templo. It was a golden lampstand. At sabi ng Diyos, let it ever be burning. Hindi po yan dapat malobat. Hindi po yan dapat aandap-andap. Parati ang nire-refill ng mga saserdote ng langis na olibo upang patuloy pong nag-aalab yung pong ilaw doon sa loob ng tabernakulo. Subalit nung panahon po ni Samuel, aandap-andap po ang ilawan.
Alam niyo po, ang ilaw, it stands with God's presence. Kapag dumating ang kanyang liwanag, ang sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. At ganun din ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, you are the light of the world. At ang sino mang magsindi ay hindi ito tatakpan, kundi ito ilalagay sa mataas na lugar upang magbigay ilaw sa buong sanlibutan. Pagkat nung panahong yon, Israel was backslidden. In the time of Eli, the high priest, the fire was not anymore burning inside the tabernacle, the temple. Because the fire was not burning in Eli's heart. Wala nang apoy kay Eli. 40 years he judged Israel. He was the high priest of Israel. Kaya siya'y tumaba po ng tumaba. At ang kanyang mga anak, Nadab and Elihu, sila'y nagkakasala sa loob ng templo. Naikipagpisan sila sa mga lingkod na babae, bagamat sila'y may mga asawa. There was adultery inside the tabernacle, inside the holy place. But God waited. Ilang taon pong naglingkod si Eli? 40 years. God waited 40 years. He was waiting for Samuel to be born. And we know the story. Samuel grew up in the temple. 2 years old, dinandog siya ng kanyang ina. 2 years old, hindi na niya nayayakap ang kanyang tatay at nanay. Doon na siya sa templo, utos-utusan. But God was watching over Eli and over Samuel. Nag-compromise si Eli. Bakit po? Kung niyo pong babasahin sa unang Samuel, yung mga handog po kasi noon, mga hayop. May mga parte ng hayop na binabawal ng Diyos na kainin. Yung ibang parte po doon, pakakain po sa mga saserdote kasi hindi sila po nagtatrabaho, hindi sila nagsasaka. Full-time po sila. So yung bahagi po ng handog na hayop, para po yon sa mga Levita. Yun ang kakainin nila. Pero may parte na susunugin. Ano po yung parte ng hayop na susunugin? Yun po ang ino-offer kay God. The best part. Yung pinakamalinamnam na parte. Yung taba-tabang gagalgal, sinusunog po yan. Hindi yan pinapakain. Yung lean part ang para sa mga Levita. Pero anong ginagawa ng mga anak ni Eli? Ino-offer pa lang, kinukuha na po nila. Kaya tumabang-tabang ganun si Eli. Yung mga para sa Diyos, sila pong kumakain. Hindi niya po dinisiplina ang kanyang mga anak. Sinabihan lang niya, masama yung ginagawa niyo. Tapos, nagkompromisa din po siya. And because of their disobedience, si Samuel po ang hinintay ng Panginoon. God was so patient. For 40 years, hinayaan sina Eli at ang kanyang mga anak. And then when Samuel was growing, hallelujah, excited ang Panginoon. Yes, nandito nang magdadala ng revival. Nagbalik na sila, nag-grow na. Ang sabi ng Panginoon. Si Samuel lang po sa Biblia ang may 3 office. Judge, High Priest, and Prophet. Siya lamang po. Iba po ang office ng hari, ng judge, iba yung propeta, iba yung high priest. Only Samuel bore that 3 offices. And Samuel grew up in the favor, and God was watching over him. Amen? Light, ang ilaw ng Panginoon. There was no vision at that time, no prophecy. But when Samuel was just a little kid, God woke him up and called his name 3 times. At pinahayag ng Diyos ang kanyang gagawin sa Israel sa loob lamang sa isang bata. Amen? Sa bata. Kaya wala po yan sa edad. Amen? Wala yan sa tanda o bata kapag sila ay kinausap ng Panginoon. Si Isaiah, in Isaiah chapter 6, he saw the Lord. Ano pong iyak ni Isaiah?
Nakita niya, in the year that King Uzziah died, he saw the Lord. Si Uzziah po ay hari, dakilang hari ng Israel. Noong time po ni Uzziah, ang dami pong magagandang nangyari sa Israel. Pero may ginawa si Uzziah na hindi po karapat-dapat sa mata ng Panginoon. At nung namatay na po itong si Uzziah, in Isaiah chapter 6, ano nakita ni Isaiah the prophet? He saw the Lord high and lifted up, and the whole earth was filled with His glory. Nang namatay ang kanilang dakilang hari, doon nagpakita ang Panginoon kay Isaiah. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with His glory. At anong ginawa ng Diyos kay Isaiah? Sabi niya, O Lord, I am of unclean lips. Ako po'y makasalanan. Kumuha ng baga ang Panginoon at nilagay sa bibig ni Isaiah. Nilinis ang kanyang bibig. At pagkatapos po noon ay ano? Nagtanong ang Diyos, whom shall I send? And Isaiah answered, Here am I, Lord. Send me. Send me. Ano pong nakita ni Isaiah doon sa trono ng Panginoon? At sa kaluwalhatian ng Diyos, they were seraphs, seraphim. Ito po'y mga anghel. Ang ibig pong sabihin ng seraph ay burning and dazzling. Nagliliwanag at nag-aapoy. Ito ang mga anghel na nagliliwanag, nag-aapoy, nagbabantay doon sa kaluwalhatian na trono ng Diyos. At nagpakita po iyon kay Isaiah. And from then on, Isaiah burned with the passion. He said, Here am I, Lord, send me. Ako po magpapahayag, ang sabi ni Isaiah. Light, holiness, the presence of God. Nung pong pinapanood ko po yung balita, alam nyo na po yung nangyari sa Maguindanao, the fallen 44. Nangusap po ang Panginoon. 4, ang number 4 po, it speaks of the light, ang ilaw po. Amen? Liwanag. Ang kandelarang ginto ay ikaapat po. Ikaapat. Ikaapat pong furnishing o gamit doon sa tabernakulo. On the 4th day, God made the sun, moon, and stars. Ginawa po ng Diyos, nilikha niya ang liwanag sa universe on the 4th day. Kaya ang number 4, it speaks of light, ang liwanag ng Panginoon. It speaks of Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit. Alam niyo po, nung pinapanood natin ang mga nangyari po sa mga sundalong ito, 44 po ang namatay na mga sundalo. At ang sabi po, ang kanilang target ay siyang counterpart ni Bin Laden sa Southeast Asia. At contact ng mga ISIS. Church, please listen. Oras na po Give me please few minutes. Nangusap po ang Panginoon. Kung nagtagumpay po ang mga rebelding tropa na yon, nasa Mindanao na ang tauhan ng mga ISIS. Napapanood niyo po bang mga ginawa ng ISIS? Sinunog ng buhay ang isang Jordanian pilot. Pinugutan yung mga Japanese. No mercy. Hindi po ako natatakot kahit naka-video. No mercy. No mercy. Nasa Pilipinas na po ang kanilang mga galamay. Nandyan lang sa Mindanao. Nasaan pa kaya sila? May 44 nagbuwis ng dugo at buhay. At ang sabi pong confirmation, namatay po ang kanilang tinatarget. Purihin ang Diyos. Sabi ko, Lord, salamat. Pagkat ito pong aking panalangin, give the church time. Time is so short. Time is so short. Kung gusto niyo po ngayon, matatapos na tayo ng service. But time is so short.
And we are giving God little time. Little time, so little time. Gutom na ako, dapat matapos na. Lord, saka na lang, ganito lang. But time is so short. The enemy is moving double time. Ay, kung alam nyo lang pong ginagawa ng laban sa ating church. Nagdo-double time ang kaaway and we don't know it. Nung sinasakop ng komunista ang China, nasa ng church? Nasa ng mga Kristiyano noon sa China? Nagmi-meeting ang mga leader. Ano bang kulay ng mata ni Maria? Blue o green? Ano bang ilalagay natin bulaklak sa harapan ng altar? Artificial o fresh flowers? Yun ang kanilang pinagmimitingan. Kinubkob na sila ng komunista. They were not prepared. At hanggang ngayon, milyon-milyon ang mga Kristiyanong pinapatay sa bansang yan. The church was not prepared at that time. Kaya yung mga sundalong nagbuwis ng buhay, hindi ko alam kung may mga Kristiyano doon. Pero sa tingin po namin, may mga Kristiyano doon. Nagbuwis sila. Nagbuwis sila. Sundalo pong aking ama. He fought in World War II. He was a veteran. He was sent in Vietnam, in France. Napakahirap ng buhay ng sundalo. Wala kang sariling buhay. Kung anong sinabi ng yung commander, patay kung patay. No questions asked, just obey. Kahit buhay mo, pamilya mo, wala. Kahit buhay mo, hindi na sa iyo. Nasa ng mga sundalo ni Kristo. Nagbuwis po itong fallen 44. Why? Because God is giving the Philippines time. Because God wants revival to start in this place. God is giving us time. Are we giving God time? 44. Light. Double light. For the light of God to continue in our country, these soldiers died. For our country, to give us time. Nasaan ang galamay ng kaaway? Hindi mo alam kung nasaan. But God knows. And there should be sacrifice and death. Amen? The holiness of God. We cannot play with God's holiness. Ang Diyos ay banal. Marahil ay hayaan niya ang kasalanan sa iglesia. Hayaan niya ang ating mga attitude. Hayaan niya ang mga chismis, ang mga rebelde. Hayaan ka niya. But God has an appointed time. Amen? God has an appointed time. It will not always be our time. Amen po? So live a consecrated life. Ang banal ay hindi yung wala ka ng pagkakamali na babawasan. Ang kabanalan ay hindi yung hindi ka na maakimot, hindi po. Ang kabanalan, you set apart. Pastors, you are set apart. Hindi ka pa man sinisilang, may plano na ang Diyos sa iyong buhay. Deacons, tayong lahat, may pinlano na ang Diyos. Set apart your life. Tinawag ka na ng Diyos sa sinapupunan pa lamang ng ating ina. Amen. I knew your name, ang sabi ng Panginoon, before you were formed, ang sabi ng Diyos kay Jeremias. Live a separate life. You are holy. Holy, holy. Ano man ang yung ginagawa ngayon, God wants to set you apart. Kaya't ito'y atin ang isuko. Amen? Amen? Sabi natin sa katabi, you are holy. God wants you to be holy. Sige, eye to eye. God said, I want you to be holy for I am holy, set apart. Kaya purihin ang Diyos. Yung di ko po naibigay sa aking pamilya. Ngayon, yung kisame namin, giray-giray. Pag po nagkahipo-hipo, itatakbo na niya yung pong aming yung pong bubong. Pero alam niyong mabuting balita, naglandfall na po ba sa Pampanga ang bagyo? Yolanda, kung dito po bumagsak yon, ano pong nangyari sa Pampanga? Napansin niyo po, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Pangasinan, babagyuhin. Walang signal sa Pampanga. Amen?
Dakilang Diyos, sabi ng Diyos, oh, puro ka pera hinihingi mo. Higit sa perang mabibigay ko. Ang pag-iingat, ang presensya, ang sabi ng Panginoon, ang kaligtasan. Amen? Nais natin ang himala. Let us be set apart for God. Amen? Ano man ang iyong kalagayan, live a separate life. Hindi ka hihiwalay sa iyong mga kaibigang hindi Kristiyano, pero sa iyong puso, ikay nakahiwalay. Imbis na silang magdadala sa iyo, ikaw ang magdadala sa kanila. Dito na po ako magtatapos. Amen po? What should be our response to God's holiness? Nandiyan ang Diyos, ang kanyang kabanalan, kaluwalhatian. Paano po tayo tutugon? Number 1, sino pong ating pinag-aralan? Si Moses. Ano pong tugon ni Moses nung siya'y tinawag ng Diyos? Obedience. Nag-obey siya. When we experience God's holiness and His glory, we should obey. Ano pong ating tugon? Let us say, obey. Malakas po, obey. I will obey God. Obedience. One single disobedience kay Moses. Paano po niya pinagbayaran? In 40 years, he did what God had commanded him. Just one disobedience. God said, speak to the rock, so water will come out. Sa galit ni Moses, sa pagod niya, sa kulit ng laksa-laksa niyang kongregasyon, pinalo niya po 2 beses ang bato, nanggigil siya. Ano sabi ng Lord? Moses, in Deuteronomy 32:51, He did not uphold my holiness among the Israelites. When we disobey God, we disregard His holiness. Hindi mo itinaas sa aking kabanalan, Moses. Hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Ang sakit nun. 40 years ka. 40 years po siya sa Egypt, 40 years na shepherd, then 40 years sa wilderness. Sa lahat ng kanyang binata at pagod, hindi po siya pinayagang pumasok. Nanggigil siya sa kanyang galit. God said, you did not uphold my holiness among the Israelites. Nagpadala ka sa iyong damdamin at sa iyong laman. Kaya nung Deuteronomy chapter 3, 23-27, anong sabi ni Moses? Magpapaalam na po siya sa Deuteronomy, kaya ako hindi makapasok dahil sa inyo. Moses blamed the people. Sinisi niya, pinasa niya ang sisi sa mga tao. Ayan, kayo kasi, pangasyas yubunto kasi, reklamo na ay reklamo. Nadamay tuloy ako. Sama-sama tayong hindi makakapasok niyan. He blamed the people. He passed the blame to the people. Ikalawa po si Samuel. When God spoke to him, he listened. Speak, Lord, your servant is listening. When there is God's holiness and glory coming down, listen. Amen? Sabi natin, listen. I will listen. I will listen. Samuel listened. Amen? Alam nyo, kung ano pong tinatanim natin ay babalik sa atin. Listen to God, and God will listen to you. The secret of the Lord is with those who fear Him. Panalangin po natin, Lord, handa mo kami kung paano mong hinanda si Noah. And so he and his family were saved. Huwag sanang dumating na yung ISIS, hindi natin alam. Bakit po? Hindi po tayo nakinig. We were so busy. Gusto ng Diyos, ihanda niya tayo. Amen? At ang kanyang kakausapin, those who have made themselves willing to listen, they have made themselves, those ears available to God. Pagkatapos po, ikatlo, Isaiah. Anong ginawa ni Isaiah when he saw the glory and the holiness of God? He repented. Nagsisi siya. Royal blood po si Isaiah. Kamag-anak niya yung mga hari. Yung masasamang hari ng Israel nung panahon niya. So kahit uncle niya yon, kamag-anak niya, royal blood siya, ni-rebuke niya. He go against the tide. He went against the tide. He was just on the Lord's side. Anong sabi niya? He repented. I am of unclean lips. And after he repented, hindi po siya nanatiling nakalugmok. Ano pong sabi niya? Here am I, Lord. Save with me. Send me.
O church, sabihin natin, send me. Nag-volunteer siya. When we see God's holiness, His work, His power, His glory, volunteer. Amen? Amen? Nandito ako, Panginoon. I am at your disposal. Your wish is my command. Amen? Hindi tayo mananatili sa ating shell. The Lord is saying to us, come out of your shell. Lumabas ka sa iyong shell. Come out of your shell. Lumabas ka kung kahihiyan man yan. Alam niyo po, hiyang-hiya ako sa aking mga kamag-anak kahapon. May kaya po sila eh. Yung asawa po na uncle ko na architect, yung auntie namin, nurse po yon. Dati po, maglalakad yung auntie namin yon, isasakay po namin sa sasakyan. O ngayon, yung kapatid ko po ang kanilang driver, bumaliktad, ano. Hindi po ako makapag-share sa aking mga kamag-anak dahil dukhan-dukha kami. At sa akin po ang sisi, bakit? Kung nagtrabaho ka sana, hindi kayo magkakaganyan. Yun po ang balik nila sa akin. Bago mo unahin ang ibang tao, unahin mo ang pamilya mo. Panganay ka pa naman. Binabata ko po ang kahihiyan na yun. Madalas kaming napuputulan ng kuryente. Minsan manguutang ang mama ko para pang gastos nila. Pag wala po akong maibigay. May mga kapatid akong hanggang ngayon, pinapanalangin pa sila. Napapariwara sila. Binabata ko po ang ganun. Wala akong ma-provide sa family. Sabi ko, Lord, kung maluluwalhati ka sa kahirapang ito, sa kahihiyang ito, Lord. Sige, Lord, ibaba mo pa akong mababa sa lupa na tinatapak-tapakan. Ano man ang iyong kahihiyan, kalagayan sa umagang ito, walang dahilan upang hindi sumunod, makinig, at maglingkod sa Diyos. Konti na lang ang panahon, mga kapatid. On the third day, I will come down. And we are so blessed. We are in this church under the anointing of our pastors and our covering. Do not go out. Huwag kang lalabas sa covering na ito. Ang sabi ni Pastora Josie, ang iyong espiritual na magulang ay higit pa sa iyong magulang sa laman. Pagkat ang iyong espiritual na magulang ang siyang may susi upang mabuksan ang iyong spiritual and eternal destiny. Silang nag-aalaga sa atin. Hindi man nila masabi ang lahat ng sakripisyo. Ayaw po nila yun eh. Church, ang kinin mo at yakapin na tayo'y mga anak ng ating mga pastor. Hindi nga po sila demanding eh. Sabi ko nga, tayo na lang yata ang church na hindi tinatawag na dad, ma'am, ang kanilang mga pastor. Ano po? God's holiness and His glory is upon this place. At ito'y lumalabas na sa angeles. Amen? Amen? God is here. Amen? Tayo po ay tumugon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us worship the Lord. It is time to obey. It is time to listen. It is time to repent. It is time to consecrate ourselves. Be set apart for God. Marami ka bang struggle dahilan sa Panginoon? Lord, hindi pa po ako makakapag full-time. Alam mo naman ang pamilya ko. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Binihisan po ako ng Panginoon. Pinapataba at lahat ng yan. And I believe so much more, higit pa ang gagawin ng Panginoon. Amen? At maghalungkat tayo doon sa mga bagay na hindi magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Alam niyo po, number one kaaway natin ngayon, yung technology, di ba? Mga games, alam niyo po ba yung mga games ngayon, hindi natin nakahalaga. May kahalong witchcraft yan.
Meron yung bubble witch. Imagine, bubble na, witch pa. Sa mga DVD ang ating pinapanood, kahit mapalab story man yan, kung yan ang palagi mong napapanood, tapos yung maghapon na yun at magdamag, yan ang nagre-ring sa utak mo. I don't think we are living a separated life unto the Lord. Kami po, no, we can do what we want. We can go out, enjoy. Hindi po sinasabing maglulong kayo, hindi lang. No? There's so much joy when you are in the presence of God. Pero mag-contaminate ang utak mo, ang puso mo, ang buong mong pagkatao. Hindi tatagal, yung pinasok mo sa isip mo yan, diyan ka na. And the holiness of God is far gone away from you. Because you have never decided to consecrate your life and live a separated life unto the Lord. We are a church, I believe we are a church called for revival. Ilan ang propeta ang nagpunta dito? Hindi po sila magkakakilala. Yung isa sa Africa, yung isa sa India, yung isa sa Ifugao, yung isa po galing pa ng London, yung isa galing ng Amerika. Iisa lang po sinabi nila, ang revival ay magpapasimula sa iglesia nito. Ano kaya nagpapaantala? Of course, ang mga tao. The Lord is waiting. The Lord is ready. But the people are not. Why? Because they don't want to live a separated life. They don't want to live in holiness. Mga kabataan, okay? Huwag kayong mabuhay sa kasinungalingan. Huwag kayong magsinungaling sa inyong mga magulang. Obey them. Ako po tinitiin ko ngayon sa mga anak ko, lalo na sa mga apo ko. You go to church. Umalis po ako kanina. I sense wala ang mga apo ko sa Sunday school. True enough. Andun sila. Sabi ko, alis kayo dyan. Pasok sa church. I reprimand them with love. Sabi ko, magiging stricto ako ngayon concerning my family. I want them to be holy. And I want to offer our family to the Lord a pleasing sacrifice. So today po, we are here because we are offering our lives. Amen. Amen. Are you young people? Amen. Kayo mga young people dyan, are you? Okay. We will raise our hands. And I believe God is about to pour out His Spirit. Bago po natin gawin ito, kung kayo ay natungisan ang inyong pag-iisip patungkol sa amin, talk to us. Talk to us. Huwag kayong mula ng mula dyan. Ganyan kaya sila talaga. Ginawa kaya nila talaga po. Ano kaya sila talaga? O kaya may nanira sa inyo patungkol sa amin. Talk to us. I think we deserve that. Diba? Diba? We deserve that. Talk to us. Talk to us. Kesa yung naglalaro yan, isang hadlang yan. Isang hadlang yan. Sa revival at isang hadlang yan para ikaw ay mamuhay ng kabanalan. Why? Puro negative thoughts. When you see your pastor, when you see me, andyan yung negative thoughts. Because you're not free. You're not free. I declared a few days ago, ako'y malaya. Yan wala ko ganyan. Now this morning, let the Lord set us free, okay? Sa anumang bandages, hindi kaguluhan sa pamilya, ano man yan? Set, you ask the Lord, Lord, set me free. Set me free. Ayaw na. Amen. So we will raise our hands and we will pray. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Break my heart. Iyakin mo po ang aking puso ngayon. Alisin niyo po ang kayo dyan. Na puso nito ay matagal nang hindi nakadama.
puso ito ay naligas na. Ng aking mata ay naging bulag na sa katotohanan. Nandito po ako ngayon sa umagang ito na niniklunod sa iyo. Ayoko na po ang bagay nito na nakakapagbigat sa akin, na hindi ako makapag-breakthrough, at hindi ko maranasan ang iyong presensya, na hindi ko maranasan ang iyong katunayan. Dahil may malakas o malaki, matigas na hadlang. Biyakin niyo po ito, Panginoon. Biyakin niyo po ang hadlang nito. Ayaw po dito. Gusto kong magpakatotoo sa iyo na maranasan mo kung sino ka, ano ka talaga sa akin. Kapag ikaw ay dumadating sa buhay ng isang tao, lahat ng bagay, Panginoon, na maaari makapagbigat ay mawawala. Ikaw ang Diyos na nagpapalaya. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad. Ikaw ang Diyos na naglilinis. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lubos na kapayapaan at kagalakan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpupuspos sa amin ng pag-ibig na makaya namin unawain at ibigin ang sinumang tao na nagawa ng pananakit sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, palayain niyo po ako. Amin ko po pinagkakaloob ang naging sanhi ng lahat ng mga kabigat